Yan na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Kapin 200 ka mga kongresista mipirma sa impeachment case batok kang Vice President Sara Duterte. Mayor sa nabalawag sa SGA BARM ug tulo ka security escort sikop sa COMELEC checkpoint sa Davao City. Pipila ka armas na kumpiska. Usa patay samtang upat samdan human na aksidente ang usa ka ambulansya sa Sultanaga de Maporo sa Lanao del Norte. 60 anyos nga amahan gitigbas patay sa iyang kaugalingong anak sa Barangay Talandang sa Davao City. Og iring nga gipusil human na tripan matud pa sa silingan sa Davao City naluwas human gipailawom sa surgery. Ito ang GMA Regional TV One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Karong adlaw lang giendorso na sa Kongreso ang impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte ngadto sa Senado. Atong sada ng detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, sa ulahing adlaw sa sesyon sa Kongreso, una ang ilang break alang sa midterm elections, giendorso sa mga kongresista ang impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. Gikumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco nga naa sa 215 ka mga kongresista ang niendorso sa ikaupat ka impeachment complaint batok kay Vice President Sara Duterte. Una pa man ang ipahigayon nga plenary karong hapon. Sobra ang maong ihap sa mga kongresista sa 102 o 1/3 lang sa ihap sa mga sakop sa House of Representatives nga gi-require aron matransmit ang impeachment batok ang VP Sara ngadto sa Senado nga mo'y magsilbing impeachment court. Gimanduan na sabmatud pa sa Senate Secretary ang staff members sa Senate Public Information Bureau nga mag-andam sa posibleng pagdawat sa impeachment complaint batok kay VP Sara. Apan sumala ni Senate President Cheese Escudero, wala nang andam og bisag unsa ang Senado kalabot sa impeachment hangtod sa tinuod na kini. Sa karon, wala pa'y komento si VP Sara kalabot ni ini. Apan miluwat og pahayag ang igsuon ni ini nga si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. Gitawag niya nga desperado og politically motivated ang paningkamot sa pagduso sa impeachment batok kang VP Sara. Klaro matud pa nga act of political persecution ang dinalian nga pagkolekta og pirma sa pipila ka magbabalaod sa pagpanguna ni Iloilo 1st District Representative Janet Garin og pagduso ng gilayong aprubahan og matransmit ang walay basehan matud pa nga impeachment case. Gibutyag sab niya nga ang pag-abuso sa gahom dili matud pa maundang nga mupabor sa nang daog-daog. Ginakuhaan pa og pahayag ang igsuon ni VP Sara nga si Davao City Mayor Baste Duterte ug amahan nga si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Sara, karong hapon lang nadawat na matod pa sa Senado ang impeachment complaint nga gitransmit gikan sa Kongreso. Sa Facebook o sa live video ni Senator Bato de la Rosa karon lang hapon, sumara niya nga most probably matakel nila sa Senado ang impeachment karong pagkahumana sa eleksyon sanglit mag-adjourn na sab ang sesyon sa Senado karong adlaw. Ug dugang pa niya nga isip maglingkod sa 24 ka mga senator judge sa impeachment trial, sumala niya nga mahimo siyang politically neutral sa mga articles of impeachment sa pagsugod sa impeachment trial. Gipagawas sa sab karong hapon ang mga pangalan sa 11 ka mga kongresista nga magsilbing prosecutor sa impeachment. Lakip ang duha gikan sa Mindanao nga mga kongresista nga sila General Santos Lone District Representative Loreto Atcharon ug Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Flores. Sara. Okay, daghang salamat Argil Relator. Atong sayron ang dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat Sara. Pakyas nga makatambong sa usa ka budget training sa Davao City ang mayor sa nabalawag sa Special Geographic Area o SGA BARM
human giaresto diyang nakuhaan siya og 3 ka bodyguards niini og mga pusil ug bala atol sa checkpoint sa Davao City. Atong ibalik si Argel Relator. Wala na makalusot pasulod sa Davao City ang mayor sa nabalawag sa Special Geographic Area o SGA BARM nga si Anwag Saluwang og 3 ka bodyguards niini human nakuhaan og mga pusil ug bala sa pag-agi nila sa Joint Task Force Davao PNP checkpoint sa Barangay Sirawan, Davao City, Martes sa gabi. Nakita sa personahe sa TF Davao ang mga pusil ug bala sulod sa pick-up na gisakyan sa mga dinakpan atol sa mandatory inspection. Yes, yung isang baril nakuha natin sa kanyang driver, si Samsudin, at isa naman nandoon sa pahaan ng mayor na nakuha natin. Si mayor is nakaupo doon sa likod ng sasakyan. Nakumpiska sa mga otoridad ang usa ka .45 nga pusil, 9mm caliber pistol, magazines ug ubay-ubay ka mga buhing bala. And aminado naman siya after I personally interviewed him na nagdala naman siya ng baril. Although licensed yung baril niya, however, upon verification, wala siyang naipakitang certificate of authority na kinakailangan na para magkaroon siya ng authority na magdala ng firearms. Rehistrado ang mga pusil sa pangalan sa mayor. Apan nasango lang, sanglit wala sila napresenta nga permit to carry firearm outside of residence o written authority gikan sa COMELEC alang sa exemption sa election gun ban. Sa pagpanubay sa Turil Police, nakatakda unta ang mutambong ang mayor sa usa ka budget training nga ipahigayon sa Davao City, kauban ang ubang mga mayor sa SGA BARM adlaw Miyerkules. Gisulayan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha ang kabahin sa mayor ug mga kaubanan niini apan wala sila mitubag. Mayor, maghihingi lang sana kami ng statement regarding sa incident kung okay lang po. Kalapasan sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ug Omnibus Election Code of the Philippines ang ipasaka batok kanila. Whatever your position in the government, kahit ano pa mang status mo sa society, we will be implementing the election gun ban strictly by letter, by the letters of the law. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argel Relator. 1 Mindanao. Gisiguro sa COMELEC Region 11 nga mahimong hapsay ug patas ang 2025 national and local elections. Gani usa ka solidarity pledge ang ilang gipirmahan kauban ang ubang law enforcement agencies ug civic group. Ang detalye sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, gipasalig sa COMELEC 11 sa pagigtambayayong sa mga hingtungdang ahensya o grupo nga ilahang panalipdan ang integridad sa eleksyon. Gisiguro sa Commission on Elections Region 11 ang integridad sa national and local elections karong May 2025. Gani usa ka solidarity pledge ang gipirmahan sa buhatan tali Police Regional Office 11, 10th Infantry Division, Department of Interior and Local Government Region 11 ug ubang hingtungdang ahensya ug civic group. Nandito kami sa isang solidarity pact na kung saan sinosolidify namin yung aming commitment and assurance to our countrymen na we are here to uphold the integrity of the elections at whatever cost. Ang PRO 11 nanganti nga magpabiling hapsay ug malinawon ng Davao Region labi na ato sa election period. Kini bisan pa man nga walay election areas of concern sa rehiyon. For our employment of security and preventive measures, intensified the implementation of border control points para makaiwas tayo yung mga pumapasok galing sa mga other regions and provinces ay mahigpitan natin yan. And also gipahimangnuan sab ni General Rosete ang ginsakpan nga tumano ng rule of law sa pagpatuman sa warrantless arrest sa mga makitang mamaligya o mamalit og boto o gisiguro nga dili kini maabuso labi pa nga gitugot sab ang citizens arrest. Gitugot naman gud ni pinaagi sa COMELEC Resolution number 11104 alang sa 2025 national and local elections ug sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections. Ang vote buying ug selling gikonsiderang
election offenses, ilawom sa Section 262 sa Omnibus Election Code. We will follow the rule of law again, of course, no? And we will strictly remind our police officers, ipapatupad po natin yung mga ganyang arrest, search and seizures in a orderly and in accordance with the rule of law. That is a welcome development for all of us because in that way we'll be able to arrest any violators caught in flagrante delicto. So dito makikita ninyo na talagang kami po ay nagtatrabaho para sa bayan. Samtang ipasidad ansab sa DILG Region 11 ang mga local government employees nga likayan ang pagsalmot sa mga partisan political activities. Gumikan, gikonsidera kining electioneering. Yung expressly campaigning, yung sinasabi na vote for a particular candidate, of course, yun talaga yun yung pinaka-manifestations na they are engaging in electioneering or partisan politics na po. Liking, sharing something, okay pa yun. Pwede pa daw ang pagtambo sa mga politikanhong panagtapok apan ang musuot og sinina nga dunay ngalan o dagway sa politiko makonsidera ng electioneering. If they're just an audience, allowed naman yun kasi of course they need to listen din naman ano yung mga stand, kung ano yung mga plano ng ating mga candidates for the betterment of their community. But to be on stage, parang iba ng usapan yon. Yung nakasuot ng mga t-shirts na may mga pangalan ng mga kandidato, definitely hindi yon. Kasi to some extent, for me, that's indirect campaigning already. Ang mga musupak, pahamtangan og usa hangtod 6 ka bulan nga suspensyon alang sa first offense. Samtang tanggalo na sa serbisyo alang sa second offense. Andam sab nga muugment og tao ang COMELEC 11 ingon man ang PRO 11 alang sa BARM parliamentary elections ugaling kinahanglan. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Usa ka ambulansya nga gikan Pagadian City ug padulong sa Cagayan de Oro City aron maghatod og pasahero ang naaksidente. Usa ka nurse ang patay samtang upat ang samdan, lakip na ang pasyente nga ihatod punta sa ospital. Ani ang report. Pinaspasay ang gihimong rescue operation sa mga sakay niining ambulansya nga nahulog sa Pangpang, kilid sa National Highway sa Purok 7, Barangay Tabliston, Sultan Naga, Dimapuro, Lanao del Norte. Sumala pa, nahitabo ang aksidente pasado las 4 sa hapon adlong Domingo, Pebrero 2. Gikan matud pa og Mendero Hospital sa Pagadian City among ambulansya ug padulong sa Cagayan de Oro City aron ihatod ang usa ka pasyente nga ipailawom sa surgical operation. Apan pag-abot sa lugar sa nitabuan, kalit kuno nawad-an og kontrol ang driver sa ambulansya, rason nga nahulog sa Pangpang kilid sa dalan. Kapin 30 metros ang gihulugan sa mong ambulansya, rason nga di na kini maitsura. As to the initial investigation na nakandak sa ato ang kapulisan and kining ilang pag-interview sa maong driver sa maong ambulansya, miingon kini nga tungod sa kadanlog sa maong dalan. And ang maupong area kung asa nahitabo ang maong insidente, may konsidera po ka na nga accident-prone area. Patay sa maong aksidente ang sakay nga nurse nga si Jasper Alcara. Samtang padayong ginatambalan sa ospital ang laing upat ka mga individual, lakip na ang pasyente nga naangol sab sa aksidente. Sa iyang social media post, nagpaabot siyang pahasubo si Pagadian City Mayor Sammy Co sa nahibiling banay sa namatay nga nurse ug nagpasalig nga magpaabot og hinabang sa mga naaksidente. Karon, padayon ang investigasyon nga ginahimo sa PNP sa nahitabong aksidente ug nagpaabot sab sila sa mga posibleng legal nga aksyon nga himuon sa mga nahibiling panay sa mga biktima. As drivers, good, no, we have to be vigilant good sa tanang panahon. Ilabi na sa ato ang palibot nga atong ginadrivean. Kung dili kita kaayos wito sa dalan, we have to maintain kaning speed limit, no. Kay dako kana nga factor nga dili kita swito sa dalan, posibilidad kayo nga mo resulta kana sa aksidente. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez.
Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City arestado sa kapulisan human nga gireklamong ng blackmail sa iyang kanhi uyab nga iyang ipakatag ang mga hubo nga hulagway niini ug galing dili makikita og balik kaniya. Suspect bag-atubang og patong-patong nga kaso. Ano ang report? Arestado sa mga personahe sa Regional Anti-Cybercrime Unit 10 ang 24 anyos nga lalaki. Pinaagi silang gihimong entrapment operation pasado alas 7 sa gabi adlong Lunes. Ang suspect gireklamo sa iyang kanhi uyab tungod sa pag-blackmail kaniya nga ipakatag ang mga malaway nga hulagway sa biktima sa social media o galing dili makikita kaniya. So once po yung relasyon nila at gusto na makipaghiwalay po yung victim, yung complainant, is ayaw po ng suspect natin. So with that, through the explicit photos na nakuha ng suspect is yun ang dahilan para i-treat yung ating complainant. Ay pa-blackmail po niya. Positibong na-recover sa PNP ang cellphone sa suspect kung asa anaa ang mga malaway nga hulagway sa biktima. Dugang sa PNP, aminado sab kuno mismo ang suspect nga iyang gihimo ang pagpanghadlok ngadto sa biktima. Patong-patong nga kaso sama sa kalapasan sa RA 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act, RA 11313 Safe Spaces Act, RA 9262 Violence Against Women and Children Act ug Article 282 Grave Threat sa Revised Penal Code. Tanan pinasubay sa Section 6 sa RA 10175 o Cybercrime Prevention Act. Alam ko, meron po pa diyang hindi nakakarating sa ating opisina kasi ang inaktuhan po natin ngayon is yung talagang nakarating sa opisina. Bagamat konti po ang ating personnel is talagang pinagting natin yung minamaximize na natin yung personnel natin para makita lahat ng complaints. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Tabi lang mga kapuso, sensitibo ang musunod nga balita. Daghang samad tinigbasan sa lawas ang mitapos sa kinabuhi sa usa ka 60 anyos nga amahan sa Barangay Talandang sa Davao City. Ang sospek ang kaugalingong anak niini. Nakaalerto si Argil Relator. Nagkadugo na ang lawas dihang naabtan sa mga kabanay sulod sa balay sa iyahang anak sa Barangay Talandang, Davao City ang usa ka 60 anyos nga amahan. Gitigbas matud pa sa makadagang higayon ang biktima sa mismong 26 anyos nga lalaking anak niini. Gilayong gidala sa ospital ang biktima apan dead on arrival na kini. Sa investigasyon sa Los Amigos Police, gikan na birthday ang amahan ug anak sa ilang paryente. Apan nagdungan sa bukadto sa balay sa anak sa biktima ug igsuon sa suspect aron didto magtiwas og inom sa dihang. Kalit lang nga na ay kanang buto-buto ba nga nadunggan ang mga tao nga nasa palibot and then nakita nila nga nigawas ni mga suspect nga gadala og sundang. Singgit po mama nga niya daw nga. Unsa man da? Nag-away mo da? Ya, akong manghod mo ito ni tubang dre. Kita niya si Tagawas ang balaya. Si nagdanag sundang, nya pinahana nga. Nay, patayin jud si papa nay. Giunay pamatud pa sa suspect ug sama dang iyang lawas aron ipagawas nga giunhan siya pagtigpas sa biktima. Wa pa gyud nay samad si nya dagan sila kay nahaglok tungod kay nagdalag og sundang. Pagdagan nila, gawas ang mga naay mga tawo nga ning tapok. Pagbalik nila, tinganan sila nga si nanay samad sa dapit sa pulso, bukton. Sumala sa barangay niadtong Nobyembre sa niaging tuig, dihang nagpatabang na matud pa ang kabanay sa suspect nga iparehab kini tungod sa pausap-usap ang ilihukan niini. Ang schedule balik December 26 kay kana nga bata atong dalon sa mental hospital sa Bahada. So wala nagbalik. Anak man kong iwan nga. Ayaw kay kaya ra na ko na kanang ano parehab na wa man sakit.
Desidido ang mga kabanay nga pasakaan og kaso ang suspect. Ginatambalan pa sa ospital ang suspect kinsa magatubang og kasong parricide. Wala pa'y pahayag ang suspect. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Kritikal ang usa ka 25 anyos nga lalaki nga igo lang unta nagpakonek og internet human gipusil sa riding in tandem suspects sa Lamitan City, Basilan. Padayong nagpatambal sa usa ka ospital sa Zamboanga City ang usa ka lalaki human gipusil sa wa pa mailing suspect sa barangay Singal, Lamitan City, Basilan pasado las 9 Sabado sa gabi. Nagidadog 25 anyos ang biktima kinsa college teacher sa usa ka tunghaan sa mong syudad. Sumala sa Police Regional Office Bar, naglingkod ang biktima sa iyang motor samtang nagpakonek og internet sa usa ka tindahan. Diyang giduol kini sa riding in tandem suspects og gipusil. Nakaangkon og mga samad pinusilan sa lawas sa biktima nga gileyong gidala sa ospital. Na-recover sa crime scene ang upat ka basiyo sa kalibre 45 nga pusil nga giingong gigamit sa mga suspect. Ginasulayan pa sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga makuha og pahayag ang kabanay sa biktima. Padayon pa ang hot pursuit operation sa kapulisan batok sa mga suspect, lakip ang pagsuta sa motibo sa krimen. Gibuksan na ang NCAA Season 100 Beach Volleyball Tournament. Gipaygayon ang opening ceremonies kagahapon sa Subic Bay Freeport Zone. Mag-atbang ang mga team sa qualifying round sa Men's, Women's ug Juniors Division hangtod sa Biyernes. Samtang sa Sabado, ipahigayon ang semifinals ug finals. Target sa Letran Lady Knights ug Perpetual Altas Men's Team nga makuha ang ilang ikatulong sa Gunsong Championship. Samtang ang Emilio Aguinaldo College Juniors Team ang musulay sa pagdepensa sa ilang kampyonato sa Juniors Division. Mitambong sa opening ceremony si Senior Vice President ug Head sa GMA Integrated News, Regional TV ug Synergy, Oliver Victor B. Amoroso. Mipasalig si NCAA Season 100 Beach Volleyball Chairman Father Vicalvo nga mahimong mas exciting ang kompetisyon karong tuiga. Nabalaka ang ubang rice retailers lakip mga mag-uuma sa Alabel, Sarangani sa posibleng epekto kanila sa pagdeklara sa National Food Security Emergency for Rice sa gobyerno. Apan dunay pagpasabot niini ang Municipal Agriculturist Office sa lungsod. Adaya report ni Efren Mamak. Mapalit pa karon sa 55 pesos ang matag kilo sa imported rice niining usa ka tindahan og bugas sa Alabel Public Market sa Alabel, Sarangani. Samtang nasa 46 ngadto sa 50 pesos pa ang matag kilo sa local rice. Sumala sa ubang mamalitay, taas gyapon kini busa kinahanglang kontrolon matud pa sa gobyerno ang bugas. Sabi ko lang, kontrol ng gobyerno pabor sa mga pobre. Katulad ko naghihirap din. Adlawng Lunes, gipirmahan na sa Department of Agriculture ang pagdeklara sa National Food Security Emergency for Rice base sa rekomendasyon sa National Price Coordinating Council. Ubos niini, manduan ang National Food Authority na mag-apod-apod og buffer stock sa bugas sa mga ahensya sa gobyerno, lakip mga LGU. Kini aron mapaubos ang kamahal sa presyo sa bugas. Butang nga gikabalakan sa ubang mamaligyaay kay basin malugi sila. Wa pud tay mahimo sir. Sunod na lang jud sa ilahang patakaran. Apan gipasabot sa Municipal Agriculturist Office sa Alabel nga walay angay ikabalaka mga mamaligyaay. Dili angay mabalaka ato ang mga rice retailers no kay ang demand gyud sa ato ang pagkaon taas gyud kaayo, whereas ang ato ang supply labi na sa murang bigas gamay lang gyud nga percentage ang iyahang ma-cater. Dugang sab sa buhatan nga usas sab sa posibleng hinungdan nganong gideklara sa mong food crisis gumikan sa pag-ubos sa supply sa bugas nga epekto sa mga nasinating pagbaha nga dala sa mga pagdaot nga panahon. Mga kapuso, dinhi sa usa ka basakan sa Barangay Ladol, Alabel, Sarangani, nagpahigayon og traktor o rice cropping ang atong mga mag-uuma. Kini gumikan sagad sa mga ilang gipatanom nga humay dinhi nangadaot sa nasinating pagbaha kaniadto. Apan sa pagdeklara karon sa National Food Security Emergency, duna na say gikabalakan ang atong mga mag-uuma. Halimbawa, ang harvest may unfair po sa mga ginahanglan po nga patas ba nga mo brato ang palit. Iubos po ang kanang sa mga chemicals bitaw. Abono ana. Lisod ban sa mga po nga inana nga. Ang inani nga mga panahon maapektuhan siguro ang ato ang mga farmers when it comes sa buying price sa ilahang fresh palay, no. So dili man ni siya
Permanente na aman jud nay ihatag nga options sa government kay kung malugi man sila sa pagbaligya sa ilahang kuan or break even lang, naman po na ihatag nga other support, especially sa inputs for their next cropping. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Ito ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Dakpan ang mag-live-in partner human makuhaan og mga illegal nga armas, bala, lakip droga atong sa search warrant sa kapulisan sa General Santos City. Balhog na sab sa prisuhan kining 40 anyos nga lalaki gumikan sa pagkupot og illegal nga armas, laki pipila ka gituang shabu atong sa search warrant sa kapulisan sa ilang panimalay sa Barangay Dajangas West sa General Santos City mag-alas 5 sa hapon adlawng Martes. Nalakip sab sa giaresto ang iyang 40 anyos nga live-in partner nga babae. Nasakmit atong sa operasyon ang usa ka kalibre 22 nga pusil ug mga bala niini, laki pipila ka sachet sa gituang shabu. Mag-atubang og kasong paglapas sa RA 10591 kun Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ug RA 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act ang maong sospek kinsa wala na miluwat og pahayag. Matun sa kapulisan, ang lalaking sospek na priso na kaniadto gumikan sa kasong may kalabutan sab sa illegal nga droga. Sa paggawas niini, nagpadayon gihapon kini sa maong daotang binuhatan. Ilang style sir kay since gikan man siya prisuhan sir, feeling niya init pa siya sir. Ang kaning yang kalibin ang ginapalibot niya og ano sir. Ginapabaligyan niya mga item sa gawa sir. Apil na lang po sila ng possible. Dili sir, drug item sir. Tapos kaning ilaw. Usang rider ang samdan human gipusil patay sa wala pa mailing sospek sa Dato Montawal, Maguindanao del Sur. Sakay sa motorsiklo ang biktima sa National Highway sa Barangay Tunggol sa Dato Montawal, Maguindanao del Sur. Dihang gipusil kini sa wala pa mailing sospek dayon misibat. Daling gidala ang biktima sa ospital nga padayong ginatambalan. Padayon investigasyon sa kapulisan sa mong kaso ug motibo hasta na ang identification sa biktima. Karong bulan sa Pebrero kon Hearts Month, magpaygay na sab ang GMA Regional TV og Bloodletting Day sa nagkaniyang lugar sa nasod ug dinhi sa Mindanao. Kini ang GMA Regional TV Bloodletting Day karong February 7 sa temang Donate Blood, Save Lives. Sa GMA Davao, ipahigayon kini sa Activity Center sa Ayala Malls, Abriza, nga magsugod sa alas 10 sa buntag. Sa GMA Gensan sa 3rd floor sa Veranza Activity Center sa Veranza Mall. Ug sa GMA Cagayan de Oro City, ipahigayon kini sa Activity Center sa Ayala Centrio. Busa kita-kits mga kapuso, ang imong dugo dakong tabang aron masumpayan ang kinabuhi sa ubang nanginahanglan. Mao kato mo lang balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulang balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.